First POV. Isang buwan ng pariwara ang buhay ko. Nagagalit ako sa sarili ko dahil hindi ko siya pinaglaban. Gabi-gabi nasa bar ako para magpakalasing at para makatulog ako. Lumayo ako sa kanya para maging ligtas siya. Ayaw sa kanya ng mga magulang ko at pinagbantaan nila ako na isa akong malaking duwag. Lagi ko silang inisip na mga bata kahit alam ko na masasaktan ko sila sa ginawa ko para sa kanila. Nabalitaan ko din na nag-resign siya. Inaasahan ko na yon, lalo na't nakikita ko siyang nasasaktan. Nais ko siyang yakapin at halikan. Punasan ang bawat luha niya pero hindi ko magawa. Naisip ko na hindi ako nararapat sa kanya. Isang gabi may natanggap ako mensahe mula sa kanya na magkikita kami. Pumunta ako pero hindi ko na siya naabutan pa dahil sobrang traffic at huli na ako ng 2 oras. Shit, kung minamalas ka nga naman. Inis na sigaw ko. Kaya umuwi na lang ako. Kinaumagahan ay pumasok ulit ako sa office at wala na siya doon sa dati niyang table. I miss you baby. Ani ko sa isipan. Habang nagtatrabaho ako ay nakatanggap ako ng tawag galing kay Regan. Hello Regan, napatawag ka? Tanong ko sa kabilang linya. Hey dude, if you have time after work, daan ka dito sa presinto. May ibibigay ako sa'yo. Hindi kasi ako makapunta dyan dahil marami akong tinatrabaho ngayon. Sabi ng kaibigan ko. Okay dude, I'll go there later. Thank you, bye. Sagot ko sa kanya bago ibaba ang tawag. Naging busy ako maghapon at nang uwian ay pumunta muna ako kay Rico. Hey dude, kamusta? Tanong niya sa akin. I'm fine dude. Ano pala yung ibibigay mo sa akin? Tanong ko sa kanya. Here dude, pumunta pala dito si Cassandra kagabi. Dinaan niya yan dahil hindi ka raw sumipot sa kanya. Sabi niya. I went there but she's not there. Nakauwi na ata siya kaya umuwi na ako. Late kasi ako dahil sobrang traffic. Sabi ko sa kanya. Habang tinginin na sa envelope na hawak niya. Okay dude, ikaw na lang tumingin dahil tingin ko mahalaga yan at ang alam ko aalis sila. Saad niya. What? Nagulat ako sa narinig ko. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin dude? Inis na sabi ko sa kanya. Sorry dude, nakalimutan ko. Dahil sa dami ng ginagawa ko, nakita ko lang kanina pagbukas ko ng drawer ko. Sorry talaga. Paliwanag niya sa akin. Okay dude, aalis na ako. Baka maabutan ko pa siya. Hindi niya ako pwedeng iwan. Sabi ko dito habang nagmamadaling nilisan ang presinto. Pumunta agad ako sa bahay nila para akong pinagbagsakan ng langit nang wala na akong nadatnan sa bahay nila. Nakalak na ito at ang sabi ng kapitbahay nila ay kanina pa daw na tanghali sila umalis. Hindi ko rin mapigilang umiyak dahil sa sobrang sakit na nararamdaman ko. Wala na akong choice kung hindi umuwi sa kondo ko. Pumasok ako sa kwarto tinitigan kong frame na may picture namin kasamang mga bata. I'm sorry baby, kausap ko sa larawan namin habang umiiyak. Napakasaya namin sa larawan na ito. Isa kaming masayang pamilya. Pamilya na ako din ang sumira. Napada akong tingin ko sa sobrang binigay niya kay Regan. Binuksan ko't isa pala itong sulat. Sinimulan ko tong basahin. Hi Thor, kamusta ka? Sana'y okay ka lang. Isang buwan na rin simula ng huli nating pag-uusap. Sa totoo lang hindi ko alam kung paano ko sisimulan ito. Salamat dahil sa maiksing panahon na pasaya mong puso ko at ang buhay ko. Masaya ako na tinanggap mo ko at ang mga anak ko sa buhay mo. Mahirap man tanggapin pero hanggang dito na lang tayo. Siguro hindi sapat ang pagmamahal ko sa iyo para ipaglaban mo ko. Nasasaktan ako kasi para mo kong ginawang basura na basta mo nalang tinapon nang walang kahit na anong paliwanag. Sana kinausap mo ko. Sana kahit ayaw mo na sa akin ay sinabi mo para hindi ako umasang babalikan mo pa ako. Hindi ko alam kung anong mangyayari pero isa lang ang alam ko na ayaw ng pamilya mo sa akin. Wala akong yaman na ipagmamalaki sa'yo. Hindi ako kasing ganda ng iba't higit sa lahat. May sabit ako dahil may mga anak ako. Ang dami kong tanong sa sarili ko. Saan ba ako nagkulang sa'yo? Bakit mo ako sinaktan ng ganito? Sa loob ng isang buwan, naalala mo man lang ba ako? O baka mas gusto mo na sa piling ni Jamaira na narealize mo na mas masaya ka pala sa kanya? Hindi na lang sana kita nakilala dahil ang makilala ka't pinapasok ka sa buhay ko ang pinakamaling ginawa ko. Sana dumating ang babae na para sa'yo. Na kayang ibigay lahat sa'yong siyang nababagay sa'yo. Ipagdadasal kong kaligayahan mo. Maging masaya ka't kung magkita man tayo ulit, ituring mo ko na hindi mo kilala kasi ganun din ako ang nababasa mo ito.
Asahan mo na lalayo na ako at hindi na magpapakita sa'yo ulit. Ituturing ko na isang panaginip ang lahat ng alaala natin. Akala ko sasaya na ako pero mali ako dahil ang totoo, hindi ikaw ang para sa akin. Haharapin namin ang buhay na sana'y kasama ka, pero ngayon ay kami na lang muna bago ko tapusin ang sulat na to. Itatanong ko sa'yo kung mahal mo ba ako. O mas magandang sabihin na, minahal mo ba talaga ako? Mahal na mahal kita pero kailangan ko nang tumigil dahil mahirap lumaban na mag-isa. Maraming salamat na kahit sa maiksing sandali ay binumo ko. Pagkatapos ay winasak din, Cassandra. Habang binabasa ko ang sulat ni Cassandra, hindi ko maiwasang umiyak. Bawat salita ay tago sa puso ko. Napakasama kong tao at higit sa lahat wala akong kwenta. Siguro nga hindi niya ako deserve. I love her so much at ginawa kong lahat ng ito para sa kanya, sa kanila. Sana pag nagkita tayo ulit ay pwede pa tayo dahil sisimulan ko ng ayusin ang sarili ko para kapag makita kita muli, wala nang kahit na sino pang humadlang sa atin. At kahit anong gawin mo, magkikita pa rin tayo dahil ikaw ang kusang hahanap sa akin. Hindi ka makakawala sa akin dahil noon pa man ay akin ka lang. Sorry baby, pero gagawin kong lahat maging akin ka lang ulit. Wala sa sariling sabi ko. Kasalukuyan kong inaayos ang mga gamit ko dahil pupunta ako sa US para ayusin ang sarili ko. At sa pagbabalik ko, kukunin kita kahit saan ka pa magtago, mahanap pa rin kita, Cassandra. Cassandra's POV. Isang linggo na ang lumipas simula nang lumipat kami dito sa Iloilo. So far, maayos naman kami dito, maliban na lang sa pakiramdam ko. Araw-araw na lang ay tinatamad akong kumilos at gusto ko na lang laging matulog. Nahihilo ako sa umaga. May times din na nasusuka ako kagaya ngayon. Nandito ako sa kusina at nilalabas lahat ng kinain ko. Kasi ano bang nangyayari sa'yo? Masama bang pakiramdam mo? Ilang araw ko na napapansin na nagsusuka ka tuwing umaga? Tanong sa akin ni tita. Opo tita, hindi ko rin po alam kung bakit pero inaantok na naman po ako. Humihikab na sagot ko sa kanya. Naku kang bata ka, hindi kaya buntis ka? Para ako nabingi sa sinabi ni tita. Biglang kumabog na malakas ang dibdib ko. Buntis kaya ako? Isang buwan na akong delayed at hindi ko naisip na posible akong mabuntis dahil kahit kailan ay hindi siya gumagamit ng proteksyon tuwing nagtatali kami. Hindi ko pa po alam tita pero isang buwan na po akong delayed. Bibili po ako ng pregnancy test para makasigurado ako. Sad ko kay tita. Mas mabuti nga na bumili ka para malaman natin. Paano yan? Sasabihin mo ba sa kanya? Karapatan niyang malamang anak niya na magkakaroon na kayo ng anak. Malungkot na sabi ni tita. Sasabihin ko rin sa kanya tita, pero hindi pa sa ngayon. Blessing ito sa akin tita na kahit wala siyang ama ay mamahalin ko siya kagaya ng pagmamahal ko sa mga ate niya. Naluluhang sabi ko. Sana ipaglaban mong karapatan ng anak mo. Alam ko na mahal ka niya at baka may dahilan siya. Pagtatanggol sa kanya ng tiyahin ko. Tita, ayoko na pong pag-usapan siya at ipaglalaban ko siya. Samantalang siya hindi niya ako kayang ipaglaban. Mapait na turan ko kay tita. Hindi na nagsalita si tita at nagbuntong hininga ito bago lumabas sa kusina. Naiwan naman ako mag-isa at hindi nakaligtas ang butil ng luha na pumatak mula sa mata ko. Kung maaari lang ay ayoko nang balikan pa ang nakaraan. Mas gugustuhin ko nang umusad para sa mga anak ko. Naligo ako at pagkatapos ay pumunta ako sa butika para bumili ng pregnancy test. Bumili ako ng 3 piraso para makasigurado ako. Nakabili ka na anak? Tanong sa akin ni tita. Opo tita, sagot ko sa kanya. Pumasok agad ako sa banyo para isagawa ang test. Kabado man ako'y sabay-sabay kong pinatakan para makita ko rin na sabay ang resulta. Kinakabahan ako at nanlalamig ang daliri ko sa paa. Parang hindi ko kayang tignan ang resulta. Ang tagal ko bago silipin ang resulta at nang tignan ko ay bumuhos ang luha ko. Thank you po sa blessing. Pasasalamat ko sa taas. Positive ang lahat ng result. Hindi ko man alam kung anong gagawin ko pero ang luhang lumalabas sa mga mata ko ay luha ng kasiyahan. Kasi anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Tanong sa akin ni tita. Tita, positive po. Umiiyak na sabi ko sa kanya. Anak, kaya natin to. Nandito si tita para sa'yo. Umiiyak din na sabi ni tita sa akin. Tita, nakayakap ako sa kanya habang patuloy na umiiyak. Tahan na anak. Kaya natin to. Nagawa mo na ito noon. Alam ko magagawa mo ulit ngayon. Pagpapatahan sa akin ng tita ko.
Kung hindi man siya para sa akin, maswerte ako dahil may iniwan siyang alaala sa akin. Oo, may bahagi ng sarili ko ang ayoko na siyang makita at may galit ako sa kanya. Pero nagpapasalamat pa rin ako sa binigay niyang regalo. Kung paano ko siya minahal, masigit kong mamahalin ng anak ko. Ayoko nang maranasan ng anak ko na hindi mahalin ng kanyang ina nang dahil sa kasalanan ng ama. Ayoko nang maranasan niya ang nangyari sa akin. Ang iwan ng ina dahil hindi niya ako matanggap dahil bunga ako ng pagkakasala. Masakit na walang ina na kinagisnan pero masaya ako sa kabila ng lahat dahil nariyan si Tita Nelia para mahalin ako at alagaan. Kahit na nagkaroon ako ng mga anak at palagi siyang nasa tabi ko. Anak, kailangan nating pumunta sa doktor para malaman ang lagay ng baby mo. Saad ni Tita. Opo Tita, bukas po'y pupunta ako. Magtatanong muna ako kay Mian kung may alam siya na pwede kong puntahan. Sagot ko sa kanya. Sigit mainam pa dahil siyang nakakaalam kung saan may magandang ospital dito. Pagsang-ayon ni Tita sa sinabi ko. Bukas na bukas din ay pupunta ako sa OB-GYN para magpa-check up. Lumabas ako ng bahay at pumunta sa kabila. Si Mian ay kapitbahay ko na napakabait. Siya ang unang naging kakilala ko. Masipag ito at nagtitinda siya ng mga kung ano-ano na pwedeng pagkakitaan. Mian, tawag ko sa kanya. Ate Cassandra, masayang sagot niya sa akin. May itatanong sana ako sa'yo. Ano po yun ate? Tanong niya sa akin. Itatanong ko sana kung saan magandang klinik ng OB-GYN. Tanong ko sa kanya. Sinong buntis ate? Nagtatakang tanong niya. Ngumiti ako sa kanya para iparating ang sagot ko. Wow ate, buntis ka? Nagulat na sabi nito habang nakatakip ang kamay niya sa bibig niya. Oo, masayang sagot ko sa kanya. Kailan tayo pupunta ate? Masayang tanong niya. Naku, ako na lang ang pupunta. Maabala pa kita. Ibigay mo na lang sa akin ang address at ako nang pupunta doon. Sabi ko sa kanya. Pero okay lang naman ating samahan kita. Saad niya. Thank you Mian, pero pwede bang ako na muna mag-isang pumunta? Sabi ko sa kanya kasi gusto ko talaga na ako lang muna ang pupunta doon. Ganun po ba ate? Sige po pero sa susunod sasama na ako. Nakangiting sabi nito na may halong lungkot. Oo, sa susunod. Magpapasama na talaga ako. Maraming salamat ulit Mian. Uuwi na ako. Paalam ko dito. Sige po ate, ihahatid ko na lang po ang ulam mamaya kasi nagluluto pa po ako. Sagot niya sa akin. Sige, maraming salamat ulit. Ganito lagi ang nangyayari sa amin. Sa loob ng isang linggo, mahigit ko dito'y palagi kami nagpapalitan ng ulam. Mababait talaga ang mga kapitbahay ko. Kaya sa tingin ko'y magiging masaya ang bagong bahay namin dito, sa Iloilo. Pinag-iisipan ko din ang negosyong ipapatayo ko dito sa amin. Alam ko na may hirapan akong mag-apply ng trabaho, lalo na't buntis ako. May kaunti akong ipon, kaya nasa listahan ko ng magbukas ng bake shop. Yung maliit lang muna. Dati ako nagbe-bake kaya sa tingin ko'y magagamit ko ito ngayon. Sumapit ang gabi, masaya kami naghahapunan, lalo na't pinagluto ako ni Tita na pochero. Kanina pa talaga ako natatakam. Mama, dito na po ba tayo titira? Tanong ng panganay ko. Oo anak, dito na tayo titira. Sagot ko sa kanya. Pero mama, nasan po ba si daddy? Tanong ni Bianca. Nagkatinginan kami ni Tita at ngumiti siya sa akin. Sinasabi ng tingin niyang magpaliwanag ako sa mga ito. Mga anak, makinig kayo kay mama ha. May sasabihin kasi ako sa inyo. Saad ko sa kanila. Okay po mama. Sabay na sagot nila. Kasi si daddy, hindi muna natin makakasama ngayon. Maraming work si daddy at pupunta muna siya sa malayo. Kaya sa ngayon tayo na lang muna. Okay lang ba yun sa inyo? Opo mama, hihintay na lang po namin ang pag-uwi ni daddy. Nakangiting sabi ng panganay ko. Ngumiti ako, tinalikan ko sila. I love you mga anak ko. Love ka rin po namin mama. Di ba bunso? Tanong ng panganay ko sa kapatid niya. Opo mama, love na love ka po namin. Mga anak, may sasabihin si mama sa inyo. Nakangiting sabi ko. Ano po yun mama? Kasi may parating tayong baby. Nasa tummy ni mama. Sabi ko sa kanila. Wow! Talaga mama? Yay! Ang saya-saya naman po mama. Masayang saad ng mga anak ko. Mama, girl po ba o boy? Tanong nila. Hindi pa alam ni mama, maliit pa kasi siya. Hintayin muna nating lumaki ang tummy ko. Okay ba yon? Tanong ko sa kanila. Niyakap nila ako at nakisali na rin si tita sa amin. Masaya ako dahil naintindihan ng mga bata ang sitwasyon namin.
Napakaswerte ko dahil ang mga anak ko ay matatalino. Sinisikap nilang intindihin ang sitwasyon. Maaga ako nagising para makapunta sa klinik. Mabuti maaga ako kaya kaunti pala ang nasa pila. Miss Soto, tawag sa akin. Pumasok ka na po, sabi ni Doc. Sabi sa akin ng assistant doon. Sige po, maraming salamat. Saad ko sa kanya. Pumasok na ako sa loob. Hi, Mrs. Maayong aga. Bati sa akin ni Doc. Good morning din po, Doc. Bati ko rin sa kanya. Hindi ka pala Ilongga? Sabi nito sa akin. Hindi po, Doc. Galing po ako sa Maynila. Sagot ko sa kanya. Okay, Mrs. Higa na po tayo para i-check natin kung may heartbeat na si baby. Nakangiti sabi ni Doc gamit ang malambing niyang boses. Napansin ko na mostly sa mga taga rito ay ganun ang paraan ng pagsasalita nila. Wow! May heartbeat na si baby. At base dito ay 1 month at 2 weeks na siya. So far, okay naman ang lahat. Huwag mong kalimutan ang pag-inom ng vitamins mo at kumain ng fruits and veggies para healthy si baby. Nasa first trimester ka pa lang kaya kahit healthy si baby, need mo pa rin mag-ingat. Nasa stage ka na laging nahihilo o laging inaantok pero normal lang naman yun. Sabi niya sa akin. 3rd baby ko na to, Doc. Sabi ko sa kanya. Talaga? Pang-3 mo na to? Sana all na lang galit kita, Sine. Sana all na lang po tayo nito. Hindi makapaniwalang sabi niya. Gamit ang native language ng Iloilo. Ngumiti na lang ako sa kanya. Dahil may idea ka na rin naman sa mga nangyari sa'yo, ay bumalik ka na lang dito every month. Huwag mo rin kalimutan ang bilin ko sa'yo kanina. Thank you po, Doc, at gagawin ko po lahat ng bilin niyo sa akin. Sagot ko sa kanya. Pagkatapos ng check-up ko'y nagpasya na akong umuwi. Habang naglalakad ako'y masaya ako dahil okay lang siya sa loob ng tiyan ko. Naisip ko rin na kung pababayaan kong sarili ko ay maapektuhan naman si baby at yun ang ayaw kong mangyari. Sa kabilang kalsada ay may natanaw ako nagtitinda ng singkamas kaya tumawid ako nang hindi man lang tumitingin sa kalsada. Nagulat ako sa lakas ng tunog ng busina at konti na lang mababangga na ako ng sasakyan kung hindi lang ito nagpreno. Shit! The hell are you doing? Hindi ka ba tumitingin sa daan? Sigaw sa akin ng lalaki na may-ari ng sasakyan. Napapikit pa ako sa sobrang takot ko kaya nanatili ako sa kinatatayuan ko habang nagsimula ng pumatak ang luha ko hanggang sa naging hikbi na. Sa totoo lang, hindi ko alam kung bakit ang bilis kong maiyak. Bumalik kasing alaala nung una kaming pinagtagpo ni Thor. Hay nako, gusto ko na siyang kalimutan pero naalala ko na naman siya. Ani ko sa isipan ko. Bumalik lang ako sa kasalukuyan dahil nagsalita si Kuya. Miss, are you okay? May masakit ba sa'yo? May hinahon ng tanong sa akin ng lalaki. Ayos lang po ako, mister. Pasensya na po kayo. Hingi ko ng paumanhin sa kanya habang nanatili ako nakayuko. Ayaw kong ipakita ang mukha ko sa kanya. Nang mahimasmasan ay gumalaw ako at nagsimulang maglakad. Kahit na gano'n na nangyari ay pumunta pa rin ako sa nagtitinda ng singkamas. Sayang naman kung hindi ako bumili dahil gusto ko talagang kumain. Kuya, magkano po dito sa singkamas? Tanong ko sa tindero. 50 kilo, gwapa. Sagot sa akin ni Kuya. Sige po, pabili po ko ng 2 kilo. Saad ko sa kanya. Sige gwapa, pili ka lang dira sa gusto mo. Sabi niya sa akin. Pumili naman ako at nagbayad pagkatapos. Maraming salamat po, Kuya. Masayang sabi ko. Salamat din po, gwapa. Sabi niya sa akin. Naikwento ko kasi na Tagalog ako kaya ayun, nagtagalog na rin si Kuya. Masaya akong sumakay sa jeep pa uwi at excited na kumain ng singkamas. Naghahanap ako ngayon ng pwesto na pwede kong rentahan para sa bake shop na magiging negosyo ko. Gusto ko yung malapit lang din sa bahay namin para mabilis na ako makauwit, hindi ako mapagod kapag malayong lalakarin ko. Kahit hindi gaanong kalakihan ay okay lang. Mas mahalaga na makapagsimula ako kahit na paunti-unti lang. Customized cakes ang gusto kong ibenta. Napansin ko kasi na malayo ang bake shop dito kaya bala ko na dito ng area na lang. Hapon na may makita kong bakante katapat ng Gomez Diner. Isa ito sa mga sikat na kainan dito. Magandang hapon po. Bati ko sa taong nasa loob ng shop. Magandang hapon din sa'yo, Ineng. Saad sa akin ng ginang. Itatanong ko lang po sana kung bakante pa po ito para rentahan.
Oo, Ining. Bakante ito, katunayan ay kakaalis lang nagtitinda dito. Sagot niya sa akin. Interesado ka ba? Tanong niya agad sa akin. Opo, magkano po ang renta sa isang buwan? 15,000 naman ang renta, maliban sa kuryente at tubig. Sagot niya sa akin. Sige po, kukunin ko na po. Nakangiting sabi ko sa kanya. Ako pala si Asing, Ining. Pakilala niya. Ako naman po si Cassandra. Pakilala ko rin sa kanya. Sige Iha, bukas magkita tayo para sa kontrata. Bahala ka na rin sa gusto mong gawin dito. Ani niya sa akin. Sige po, maraming salamat po. Ani ko. Salamat din Iha. Maganda naman ang pwesto, kailangan lang ayusin. Nagrent ako't nakausap ko ng may-ari. Pag maging maayos ng kontrata bukas ay maglilinis na rin siguro ako dito. Habang hindi pa lumalaki ang tiyan ko ay aasikasuhin ko ng mga kailangan para maayos na lahat bago mag-opening. Umuwi na ako sa bahay. Kamustang lakad mo anak? Tanong sa akin ni tita. Maayos naman po tita, may nakita na po akong malapit lang po dito sa bahay. Mabuti naman kung ganun. Huwag mong pagurin masyadong sarili mo anak, tandaan mo na buntis ka. Paalala sa akin ni tita. Opo tita, okay lang po ako at huwag po kayong mag-alala sa akin dahil kaya ko pong sarili ko. Sagot ko sa kanya. Mabuti naman kung ganun. Nakangiting sabi ni tita. May gusto ka bang ulam mamaya? Mamamalengke kasi ako. Tanong nito sa akin. Wala naman po tita, kahit ano po'y pwede, ayos lang sa akin. Sagot ko naman sa kanya. Naging maayos ang pag-uusap sa pagitan namin ni Nanay Asing, kaya sinimulan ko ng planuhin ang negosyo ko. Sa bawat pagdaan ng araw, nabubuo ng bake shop, mga gamit na lang ang kulang. Habang pinagmamasdan ko ito, ay hindi ko maiwasang hindi umiyak dahil naalala ko mga panahon na sinasabi ko sa kanyang mga pangarap ko. Nakakalungkot lang na wala siya sa tabi ko ngayon, lalo na ngayon na nasa sinapupunan kong anak namin. Masakit pala na yung taong minahal mo hindi ka kayang piliin. Walang gabi na hindi ako umiiyak dahil akala ko okay na ako pero hindi pa pala. Lahat ng alaalay bumabalik sa akin, lalo na kapag mag-isa lang ako. Masakit dahil binigay ko lahat ng pagmamahal ko sa kanya pero nasaan siya? Wala siya. Siguro masaya na siya sa bagong buhay niya. Alam ko na may mali rin ako dahil umalis ako kagad pero masisisi niya ba ako? Nilayo ko sarili ko para hindi na kami lalong masaktan. Wala sa sariling kinuha kong phone ko dahil sa nagdaang buwan ay hindi ako nagbukas ng social media. Nag-scroll ako sa wall ko nang bigla na lang tumambad sa akin ang balita tungkol sa kanya. Bachelor businessman Tor Carlos Montemayor is spotted together with the Fil-Am model Aurora McBride at one of the famous restaurant in LA. So nasa Amerika pala siya? Talaga palang kinilimutan niya na ako. Kitang-kita pa sa mga larawang masaya sila. Siguro nga pampalipas oras lang niya ako dati at ako naman itong tanga naniwala. Naniwala naman sa lahat ng mga sinabi niya. Tinigilan ko ng pag-scroll sa phone ko dahil lalo ko lang sinasaktan ang sarili ko. Babies, sana kapag dumating ang araw na magkita kayo ng daddy niyo, ay matanggap niya kayo. Kumapit lang kayo dyan dahil kakayanin natin to. Huwag niyo akong papahirapan dahil walang karamay si mama sa sakit. Mahal na mahal ko kayo. Kayo na mga ate niyo, hindi ko kaya kapag mawala kayo sa akin. Sorry kung umiiyak na naman si mama. Susubukan ni mama na maging matapang at matatag. Kausap ko sa tiyan ko. Malaki na rin ang tiyan ko dahil kambal pala sila at next month malalaman ko ng gender nila. 6 na buwan na ang tiyan ko at 6 na buwan na rin ang sakit na dinadala ko sa puso ko. Ang hirap umusad, lalo kapag walang maayos na paghihiwalay. Pinunasan kong luha ko at ngumiti. Ganito ang lagi kong ginagawa kapag nasasaktan ako. Kaya mo yan self, ikaw pa ba? Panghihikayat ko sa sarili ko. Babangon ako at kailangan ko maging matatag para sa mga anak ko. Gusto kong ibalik ang dating Cassandra na matapang. After ilang months na paghahanda ay grand opening namin ngayon kaya masaya ako dahil marami ang pumunta. May promo din kaming ginawa. Katuwang ko si Mean. Kahit na may iba itong ginagawa ay tinutulungan pa rin niya ako sa pag-aasikaso ng mga kailangan. Masaya ako at madami ang bumibili sa Cassandra Licious Bake Shop. Maaga pa lang ay sold out na kami. Kasama ko ngayon si Mean at naglilinis kami kasama si Kate. Ang saya po ate dahil sold out agad tayo sa unang araw pa lang. Masayang sabi ni Mean. Oo nga ate, ang saya. Sulit pong lahat ng pagod natin. Sad naman ni Jody.
Thanks God dahil ang dami niyang blessing na ibinibigay sa atin. Masayang saad ko. Hello po, pinapabigay po ng boss namin sa inyo ate. Saad ng isang staff sa restaurant na katapat lang namin. Nagulat ako dahil may nagbigay sa amin ng foods at galing pa sa tapat namin. Alam ko na mahal ang presyo ng pagkain doon. Nahihiya akong tanggapin pero ang sabi boss daw niya ang nagpapabigay. Kaya tinanggap ko na lang kahit na nahihiya ako at in return, nagbigay ako ng 1 dozen na cupcakes at sinamahan ko na din ng note. Thank you po sa foods. God bless you po Cassandra. Thank you ulit sa paghatid ng pagkain. Nakangiting saad ko dito. Nang makaalis na yung staff ay inayos namin ng mesa para iayos ang pagkain at para pagsaluhan namin. Masarap ang pagkain at mas masarap pa ito dahil sinabayan namin ng masayang kwentuhan. Alam niyo po ba ate, ang gwapo ng uno ng Gomez at sa kabinata pa? Crush ko nga yan pero bihira ko lang siya makita, sabi ni Mean. Oo nga ate, alam mo ba, bagay kayo kasi maganda ka tapos gwapo naman siya. Segunda naman ni Jody. Nakita ko naman na nalungkot si Mean. Kayo talaga kung ano-anong iniisip niyo. Hindi yan magkakagusto sa akin. May 2 na akong anak at may 2 pang parating. At saka ayoko nang pumasok ulit sa isang relasyon. Masaya na ako sa mga anak ko na mga kasama ko. Sabi ko sa kanila, totoo naman na hindi na ako umaasa na may tatanggap pa sa akin at tuluyan ko nang isasara ang puso ko para sa pag-ibig. Dahil tanging mga anak ko na lang ang mahalaga sa akin ngayon. Nakakatuwa talaga itong 2 na ito dahil bibo sila at natutuwa ako sa pagsasalita nila ng Tagalog dahil para silang kumakanta. Ang lalambing na boses, kahit papano'y may alam na rin ako mga salita na Ilonggo. Nakakasanayan ko na rin dahil ang lahat ng customers ko'y Ilonggo at ang ginagamit nilang salita. Nang nakapaglinis kami nagsara na kami at umuwi na. Araw-araw ay ganun lang lagi ang routine namin. Inaalalayan ko yung 2 sa mga dapat nilang malaman. Iniiwasan ko din ang labis na pagtambay sa loob dahil mainit yung singaw ng oven at baka mamaya pasukan ako ng lamig. Hindi rin kasi mabuting naiinitan ng bandang tiyan ko lalo na at malaki na to. Masaya naman ako dahil mabilis din silang matuto at sila na din ang gumagawa ng orders at akong tumatao sa kaha. 1 buwan ng bake shop namin at sa awa naman ng Diyos ay madami naman ang bumibili. Bukas na pala ang check-up ko ulit para sa gender ni na baby at as usual, wala naman akong kasama. Pero kinukulit ako ni Mean na sasamahan niya ako, kaya pumayag na ako. Sino kayo nagpadala ng pagkain kay Cassandra? Ano ang mangyayari sakaling mag-cruise ang landas ni Cassandra at Thor? Yan ang ating aalamin sa